So mga tol, matapos nga pong 2 beses na hindi pinaporma ng Chinese heavyweight boxer at kasalukuyang WBO interim heavyweight champion na si Silly Sang, ang British boxer na si Joe Joyce, tinalo kasi ito ni Silly Sang mga tol. 3 araw na ang nakakalipas sa kanilang rematch at tinalo din ito ni Silly Sang noong April. Parehas nga pong dinomina ng Chinese itong si Joe Joyce sa kanilang unang laban at kanilang rematch. Dahil dyan mga tol, mandatory na ngayon ni Silly Sang si Unified Heavyweight World Champion Alexander Usyk. May tsansa na nga po makalaban ng Chinese sa world title kapag inutos ng WBO na kailangan depensahan ni Usyk ang titulo niya dito kay Silly Sang. Marami na nga ngayon ang nag-aabang dito kay Silly Sang dahil sa impresibong pagkapanalo nito kay Joe Joyce. At may mga kumakalat na nga pong rumors mga tol na tinatapat na siya sa mga bigating boksingero sa heavyweight. Katulad na lang noong may mabasa tayong balita mga tol na nag-uusap na daw ang kampo ni Silly Sang at kampo ni former heavyweight world champion Deontay Wilder. Usap-usapan na din ang potential na laban niya dito kay Anthony Joshua. Sa tingin nyo mga tol, sino kaya ang magandang itapat dito kay Silly Sang? Pero noong ma-interview si Silly Sang mga tol matapos niyang talunin itong si Joe Joyce, hinamon niya ang kasalukuyang WBC Heavyweight World Champion Tyson Fury. Sa kabilang banda naman mga tol, ngayong linggo na nga po ang laban ng Canelo Alvarez versus Jermar Charlo para sa Undisputed Super Middleweight World Championship. Ilang araw na nga lang po, maglalaban na ang dalawa. Subalit may lumalabas pong balita mga tol na hindi pa daw nasusold out ang ticket at mukhang ibabagsak pa ang presyo ng ticket. May mga nagsasabi tuloy mga tol na mas magaling pa daw mag-market ang dating promoter ni Canelo Alvarez na si Eddie Hearn. Hindi daw kasi nangyari ito noong nakay Eddie Hearn pa daw itong si Canelo Alvarez. Kung matatandaan, tinapos na nga po ni Canelo Alvarez ang fight contract niya dito kay Eddie Hearn at pumirma siya ng panibagong 3 fights deal dito sa PBC Promotion. Sa kabilang dako naman mga tol, kaya pala puro Pinoy ang undercard sa laban ni Casimero sa Japan sa October 12 kontra kay Yukionori Ogoni. Dahil katulad daw ni Manny Pacquiao na puro Pinoy din daw ang undercard nito tuwing lalaban. Ganun din daw itong si Cuadro Alas. Gusto din daw niya na mga Pinoy daw ang undercard sa laban niya para maiangat din daw niya ang mga Pinoy boxer natin at mabigyan din daw sila ng laban. Ganun daw siya kalupit mga tol. Dagdag pa ni Cuadro Alas, suportado umano niya lahat ng Pilipinong boksingero. Samantala, may kumakalat nga pong balita mga tol. Undercard lang daw si Casimero sa laban niya sa Japan. Ang main card daw talaga sa laban na yan ay itong isang Pinoy na si Froilan Saludar versus Japanese Keita Kurihara. Pero may buwelta nga po dyan ang kapatid ni Cuadro Alas na si Jason Casimero. Pinakita niya ang poster ng mga boksingerong sasabak sa Japan at pinakita niya na si Cuadro Alas daw talaga ang main card sa laban at hindi daw totoo na undercard lang si Cuadro Alas. Yung mga sabihin na natin na mga tricycle driver lang yung kalaban natin, basta ang importante manalo tayo at may inuwi fight tayo. Ayan guys, oh. Ayan, dyan nyo po makikita kung sinasabi niya na ganon, undercard tayo yung ano. Ayan, yung undercard guys, oh, yung 3 Pilipino, oh. Yan. Saan sila makakita pag may mga ano guys, yung mga, tapos yung mga Pilipino pa yung undercard? Dito lang yan, sa Cuadro Alas.